Sa huling sandali ng buhay ni Kobe Bryant, kausap nito si Rob Pelinka dahil isinasaayos niya ang dapat ay ang internship ng mahal na anak niya na si Gigi. Ito naman ang kinalabasan ng kanyang otopsiya. Ipinanganak ng ika-23 ng Agosto ng taong 1978. Ito ay sa Philadelphia, Pennsylvania sa bansa ng Amerika. Siya ay si Kobe Bean Bryant. Ang ama nito na si Joe Jellybean Bryant ay isa ring profesional na basketbolista. Naglaro ito sa NBA ng 8 season at 8 pang muli bilang profesional na manlalaro ng basketball sa bansa ng Italia. Kaya naman sa Italia na rin nag-aral itong si Kobe. Nang bumalik ang pamilyang Bryant sa Amerika, agad na naglaro si Kobe sa Lower Merion High School. Ito pa rin ay sa Pennsylvania. Doon maaga pa lamang sa liga ay nakuha na nito ang marami na mga parangal. Naitanghal ito na ang Player of the Year at nabasag nito ang record ng mismong eskwelahan na pinapasukan. Una na itong nahawakan ni Wilt Chamberlain. Ito ay sa puntos niya na umabot na 2,883. Pagdating naman ito sa kolehiyo ay kinukuha siya ng paaralang Forgo, ngunit hindi nito pinasukan ang eskwelahan. Sa halip, agad nitong sinabi na nais nito na maglaro kaagad ng profesional na liga na ang National Basketball Association o sa NBA. Hindi naman nabigo dahil agad siyang nakuha sa draft ng Charlotte Hornets bilang ang ika-13 nila na napili. Ito ay sa taon ng 1996. Ngunit hindi nagtagal ay na-trade siya sa kupunan ng Lakers. Itinanghal na ang pinakabatang manlalaro na naglaro sa NBA ng taong 1996 hanggang 1997. Pinatunayan agad ni Kobe na tama ang desisyon ng Lakers na siya ay pagbuksan ng pintuan ng oportunidad. Dahil sa tindi ng ipinamalas nitong galing sa liga, agad ito na napili upang mapabilang sa NBA All-Stars na pangalawang season pa lamang nito sa paglalaro niya sa NBA. Nakuha niya ang titulo bilang ang pinakabata na sumalang sa nasabing patimpalak. Sa panahon nito sa Lakers, kasama niya ang isa pa sa pinakamagaling sa kupunan na walang iba kung hindi si Shaquille O'Neal. Sa una ay hindi magkasundo ang dalawa, ngunit sa tulong ng noon ay ang coach na si Phil Jackson ng taong 1999, tila ba napag-isa niya ang layunin ng dalawang magagaling na manlalaro. Itinalaga ni Phil si Shaq bilang ang sentro, samantalang si Kobe naman ay ginawa niya bilang ang shooting guard nila. Ito ay ang isa sa pinaka-epektibo na kombinasyon na naitala sa profesional na liga ng NBA magpa sa hanggang ngayon. Sa panahon na si Kobe ay 23 gulang pa lamang ay nakailang beses na napaulit-ulit nila na nauuwi ang kampyonato sa liga kasama ang team niya na LA Lakers. Nang taong 2002 matapos na makuha ng Lakers ang ikatlo nitong titulo at panalo, tila ba naging magulo naman ang senaryo. Ito ay nang maakusahan ang manlalarong si Kobe ng paggawa ng hindi maganda sa puri ng isang dalaga na taga Colorado sa bansa ng Amerika. Ngunit kalaunan ay sumuko ang dilag dahil sa dami ng hindi magagandang salita na natanggap nito mula sa madla at maging sa mga taga-suporta nitong si Kobe mismo. Nabasura man ang kaso ng taong 2005, ikinagulat ng lahat nang sabihin ni Kobe na humihingi ito ng dispensa sa dilag dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ay ginusto nila ayon sa paniniwala niya. Nang taong 2005 ay nag-ayos ang dalawa sa hindi na binanggit pa na halaga. Sa panahong ito, tila ba nabahiran ng malaking kontrobersya ang pangalan niya. Nang taong 2004, muling nakapasok sa NBA Finals ang LA Lakers sa pangunguna nitong si Bryant. Ngunit natalo sila ng Detroit Pistons. Sa panahong ito ay na-trade si Shaq, kaya naman naging solo si Bryant sa pamumuno sa LA Lakers. Nang taong 2008, kauna-unahang pagkakataon sa karir nitong si Kobe sa NBA. Nasungkit nito ang pagiging MVP. 2009, nakuha nito ang ika-4 niya na kampyonato. Kasabay nito nakuha niya ang pagigi rin na MVP sa puntos niya na 32.4 kada laro sa average ng nasabing liga. 2010, muling nakuha nito ang MVP matapos na talunin ng Lakers ang Boston Celtics. Abril ng taong 2013,
2013. Na-injury si Kobe nang mapunit ang litid nito sa binti. Kaya naman hindi ito nakapaglaro ng buong season. December na ng parehong taon na nakabalik sa court ang batikan na manlalaro. Ngunit 6 na beses pa lamang na ito ay naglalaro sa court ay muli na namang na-injury ang tuhod niya. Sa liga naman ng 2014 hanggang 2015, muli sa umpisa ay nakapaglaro ito bago muli ay na-injury na naman ito. Sinubukan naman ito na muling umangat sa liga, ngunit sadyang tila ba hindi na ito ang panahon para sa kanya. 2015 hanggang 2016 ng season ay nagretiro na ito sa paglalaro ng basketball. Ang ilan sa mga naitala nitong record sa kanyang profesional na paglalaro ay ang 2008 Beijing Olympic, 2012 London Olympic Game. Taong 2015, isinulat nito ang tula na ang Dear Basketball na siya naman naging basihan ng isang maikling pelikula ng taong 2017. Nasungkit nito ang Academy Award bilang ang Best Animated Short Film. Samantalang ng taong 2018, inilimbag naman ang isinulat ni Kobe na libro na ang Mamba Mentality, How I Play. Sa librong ito ay kinuwento at itinuro ni Kobe kung papaano nitong minahal ang mismong laro, ang liga, at kung papaanong maging matagumpay sa larangan nito. Ang lihim niya sa pag-arok ng pangarap niya. 8:39 ng umaga ng ika-26 ng Enero ng taong 2020, nagmensahe ang piloto ng helicopter na sinasakyan nila na si Ara Zobayan. Ito ay sa mga taong nagayos mismo ng paglipad ni Kobe at ang mensahe nito ay standby. Matapos ang 30 minuto ay nasa himpapawid na ang helicopter. Lulan si Kobe, ang supling nito na 13 taong gulang na si Gianna, si John at Kero Altobelli at ang anak nilang babae na si Alisa. Kasama rin si Sarah Chester at ang anak nito na si Peyton at si Christina Mauser na isa naman na assistant coach. Sa loob pa ng 15 minuto, ang taas ng lipad ng helicopter ay mula sa 400 hanggang 600 talampakan lamang mula sa kalupaan. Ito ay nang nasa banda na sila ng Calabasas. Ngunit tila ba nag-iba ang panahon at ang ihip ng hangin. Kinontak pa ng air controller ang piloto na si Zobayan at tinanong nila, ganyan lang ba talaga kababa ang magiging lipad mo? Sinagot naman ito ng piloto na oo, mababa lang ang magiging lipad ko. Hindi napansin ng piloto na sa sobrang bilis niya na tinatangay na sila ng hangin papunta sa mabundok na parte ng California. Hindi rin nakatulong ang medyo maulap na panahon ng mga araw na iyon at dahil mababa ang lipad, sinubukan ng piloto na itaas ang lipad nito na dapat sana ay mula sa 4,000 hanggang sa 6,000 talampakan. Ngunit sa taas pa lamang na 1,600 feet ay hinampas sila ng hangin. Ito ay dahil nga sa mga bundok, bumabanda ang mga hangin mula sa alapaa. Masyadong mababa at mabilis ang takbo ng sasakyang panghimpapawid nila. Gumewang ang helicopter. Tuluyan nang nawala ng kontrol ang piloto at saka po maling kaliwa sa katuluyang bumagsak sa isa sa mga burol. Ayon sa opisyal na investigasyong inilabas, masyadong mabilis ang takbo ng kanilang helicopter. Umabot sa 257 na kilometro kada oras ang bilis nito. Ang masaklap pa, hindi nito nakikita kung gaano na siya kababa, kaya hindi nito natatansya na halos dumidikit na siya sa mga bundok at burol na dinaraanan nila. Kaya naman sa paghampas ng hangin, tuluyang nanawala ito ng kontrol, na siya naman naging dahilan ng pagbagsak ng helicopter na ikinasawi ng lahat ng pasahero nito kasama na ng piloto. Ang kinalabasan ng otopsiya, ayon sa opisyal na tala, ang kumitil sa buhay ni Black Mamba ay ang pagtama ng ulo nito sa matigas na bagay. Kasama sa report ay ang sobrang dami nitong natamong sugat sa muka, sa liig at sa buong katawan, mga katinagalog ko. Hindi po buo na nakuha ang katawan ni Kobe Bryant. Tila ba ipinansalag nito ang katawan upang sana ay hindi mapano ang kanyang supling. Ngunit ganon pa man, napakasaklap din ng sinapit ni Gianna. Dahil sa alituntunin ng Facebook, hindi ko po maaaring isalarawan, ngunit hindi rin po buo na nakuha ang supling ni Black Mamba. Hindi na po bago kay Kobe ang sumakay ng helicopter, mga katinagalog. Paulit-ulit niya na ito na ginagawa. Sa finals minsan ay naghe-helicopter ito upang maiwasan ang traffic sa lugar na pinanggalingan. Parehong kumpanya rin ang sinasakyan niyang panghimpapawid, mga katinagalog. Hindi bago ang kumpanyang
ito. Sa katapusan, lumalabas na kasalanan ng piloto ang aksidente na nangyari. 41 taong gulang si Kobe nang ito ay sumakabilang buhay. Mga katinagalog ko, ano po ang pinakapaborito nyo na laro ng panahon nang si Kobe ay nasa NBA pa? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim at ang may pinakamagandang sagot ay magkakamit ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.